Ika-17 ng Abril. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bago magpiesta ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras. Naghahapunan sila at naipasok na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ipinagkaloob ng Ama sa kanyang kamay ang lahat at mula sa Diyos siya galing at sa Diyos siya babalik. Kaya tumindig siya mula sa hapunan at hinubad ang panlabas ng damit. At nagpasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kanya. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Hinding-hindi mo kailanman huhugasan ang aking paa." Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung hindi kita huhugasan, hindi ka makakabahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mga paa lamang ang kailangang hugasan ng naligo na, dahil malinis na ang buo niyang sarili. Malinis nga kayo pero hindi lahat." Alam ni Jesus ang magkakanulo sa kanya. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, bumalik sa hapag at nagsalita sa kanila, "Nalalaman ba ninyo, kayo'y tumatawag sa aking Guro at Panginoon? Tama ang pagsasabi ninyo dahil ako nga. Kaya kung hinugasan ko ang inyong mga paa, ako na siyang Panginoon at siyang Guro. Gayon din naman kayo dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Gawin ninyo gaya ng ginawa ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya kung hinugasan ko ang inyong mga paa, ako na siyang Panginoon at siyang Guro. Gayon din naman kayo dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ang liturhiya ng Huwebes Santo, ang misa ng Krismas sa umaga at ang misa ng huling hapunan ng Panginoon ay dalawang mabisang pagpapahayag ng malapit na kaugnayan ng pari at ng Eukaristiya. May batayan kung bakit binabati ng mga mananampalataya ang kanilang mga pari ng Happy Anniversary sa araw na ito. Sa misa ng Krisma, sinasariwa ng mga pari sa pamumuno ng kani-kanilang obispo ang kanilang mga pangako bilang pari. Sa misa ng muling hapunan ng Panginoon, ginugunita ang pagtatatag ng Eukaristiya at ang pagpapatuloy nito ay tinitiyak ng atas ni Jesus sa kanyang mga alagad. "Nagawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Subalit sa salaysay na ito mula sa Ebanghelyo ni Juan, pinag-uukulan ng pansin ang paglilingkod bilang isa pang bahagi ng pagdiriwang ng Eukaristiya at ng ministeryo ng pari. Walang makahulugang paggunita sa dakilang pagpapakasakit ng Panginoon ng kanyang buhay kung wala ang ating araw-araw na pagkamatay sa sarili dahil sa mapagmahal na paglilingkod sa ating mga kapatid. "Awa ang gusto ko, hindi handog," sabi ng Panginoon. Pagsasagawa. Kung saan nananahan ang tunay na pag-ibig, naroon ang Diyos. Kung saan naroon ang tunay na Kristiyano, nananahan doon si Jesus.